Sige. Tinuturuan niya sila kung paano paano sila magdasal. May isang batang lalaki na itong batang lalaki na ito ay minsan ito po'y naampun ng mag-asawang Katoliko. At dahil siya'y naampun na parang inilalabas kasi kapag Christmas season sa orphanage, may mga sila nakakagawian yung ibang orphanage. Siguro naman alam nyo ito na sa mga orphanages, may mga ginagawa sila na minsan yung mga batang nandoon, ipinapaampun pansamantala sa mga walang anak o kaya yung mga pamilya na gusto na magsama ng bata. Kaya itong batang itong, lalaking ito ay inaampon ng isang Katolikong mag-asawa. At dahil Katoliko ang nag-ampon sa kanya, ang ginawa niya ay tinuruan siyang magdasal ng, siyempre, Our Father, Hail Mary, pati yung credo ay alam niyang dasalin sapagkat tinuruan siya. Ito yung nangyari. Habang yung pastor ay naghanap ng kung sinong marunong magdasal, yung batang lalaki nga ay nagtaas ng kamay at nagdasal siya. At ang dasal niya ay, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Aba, nung dumating ng Holy Mary, Mother of, dapat yun ang dasal, di ba? Pinigil siya ng pastor. Sabi ng pastor, huwag yan, itigil mo na dyan. Mag-proceed ka na, tumuloy ka na sa credo. At ito na naman, nung dumating doon sa puntong ipinanganak ng Santa Mariang pinigil, sabi niya, ito na naman, ano nang gagawin ko? May mga Kristiyano, may mga tao, kahit sa ating bansa, maraming hindi naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos. At alam niyo siguro, aware kayo, may sekta sa atin na talagang ang paniniwala nila, si Kristo ay tao lang. Pero bilang mga Katoliko, at itinuro na rin sa atin na si Kristo, kahit nagkatawang tao, tatandaan natin, maraming hindi naniniwala na si Maria ay ina ng Diyos. At alam niyo siguro, aware kayo, may sekta sa atin na talagang ang paniniwala nila, si Kristo ay tao lang. Pero bilang mga Katoliko, at itinuro na rin sa atin na si Kristo, kahit nagkatawang tao, tatandaan natin, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Kaya't hindi at walang pasubali na si Maria ay masasabi nating ina ng Diyos. Amen? Parang hindi kayo sang-ayon. Yun ang paniniwala natin. At totoo naman sapagkat bagamat si Kristo ay nagkatawang tao, tatandaan natin dalawa yung kalikasan na taglay niya. Taglay niya yung human nature at taglay niya rin yung divine nature. Ulitin ko, nung isilang si Kristo at nagkatawang tao sa sinapupunan ng Birhen, tatandaan nyo, hindi nawala yung kalikasang Diyos sa Kanya. Maliwanag ba yon? Huwag na kayong mag-isip na malalim. Hindi nawawala ang kalikasan ng Diyos. Bagamat siya'y nagkatawang tao. Kaya tama lang na si Maria ay ideklara na ina ng Diyos. Wala bang palakpak doon? Baga gusto ko yung sabihin, ang hina. Hindi na. So yun ang una na dapat nating maintindihan about our celebration for today. Hindi lang yan haka-haka. It was convened ng Santo Papa.
at inangkin at idiniklara at inamin ng simbahan, kaya nagkakaroon tayo ng pagdiriwang na si Maria ay ina ng Diyos. At bukod doon, alam naman natin na wala namang ibang babaeng nagdala sa sinapupunan niya ng Panginoon, kundi siya lang. At kung kinikilala natin si Kristo bilang Panginoon, ay alam naman natin, walang pagdududa na si Maria ay matatawag nating ina ng Diyos na kataas-taasan. Naalala ko may tinuro sa amin si Bishop na idea na maganda ring ibahagi sa inyo para matutunan niyo. Yung tinatawag nating ina ng Diyos na nagkatawang tao. Which is also proper to say na si Kristo, na si Maria ay naging ina ng Diyos na nagkatawang tao. No? Ito'y makikita nyo kahit sa ebanghelyo natin ngayon, magandang magbibigay sa atin ng liwanag ito sapagkat mayroon tinatawag na si Maria ay tinatawag na mayroong pagturing sa kanya yung singular dignity. Bukod tangi sa mga babae na siya ang binigyan ng karangalan na maging ina ng Diyos. Minsan mahirap isipin, mahirap dalumatin, mahirap intindihin. Kasi kung padadaanin mo sa lohika, sasabihin na, kung ang aso ay maglihi, anong ipaglilihi niya? Sumagot naman kayo para wala akong kausap pag ganito. Kapag ang aso ay naglihi, anong ipaglilihi niya? Aso. Kapag ang baboy ay naglihi, anong ipaglilihi niya? At pag nanganak siya, biig. Ito, lohika. Kapag ang tao naglihi, anong ipanganganak niya? Pero iba kay Maria. Yan yung sinasabi ng simana, singular dignity. Bukod tanging dangal na hindi lang tao ang ipinaglihi niya at isinilang niya, kundi Diyos din. Medyo parang mahirap intindihin, pero yun ang katotohanan. Of course, it is a matter of faith. May pananampalataya o kahit i-analyze din natin, totoo din. Di ba? Pag ina-analyze natin, gaya ng binanggit kong nauna kanina na hindi nawawala ang pagka-Diyos ni Jesus kahit siya'y nagkatawang tao. Kaya kahit sinasabi ng Biblia, nababasa natin, siya'y taong katulad natin liban sa kasalanan sapagkat taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So yan ang magandang intindihin muna natin na intindihin natin para sa okasyon natin ngayon. Ngayon, hindi ibig sabihin na kapag tinitingala natin at binibigyan natin ng parangal si Maria, ang ating inang birhen bilang ina ng Diyos, huwag nating isipin na mas mataas pa kaysa Diyos at kay Jesus. Tatandaan natin, si Maria ay itinuturo niya pa rin si Jesus sa tao at hindi siya mismo ang kanyang itinuturo. Kundi ang dinadala niya at ipinapakilala niya si Jesus, hindi siya. So yung pagpaparangal sa kanya, maaring ibinibinirate natin siya na yung ibang tao ay ayaw gawin sapagkat hindi ko alam kung anong paniniwala nila. Pero kung isipin natin, kahit na siguro tayo, maintindihan natin na lahat naman tayo siguro may nanay din, di ba? Kahit na may edad na Sister Clara, may nanay pa rin dating na pinanggalingan, di ba? Ako rin, may nanay ako.
Makaka-relate tayo, di ba? Na walang ibang, kaya pinararangalan natin siya sapagkat walang ibang nagmahal sa anak kundi ang nanay. Amen? Walang masyadong naghirap para sa anak kundi ang nanay. Takin nyo, dadalhin ka ng 9 na buwan sa sinapupunan. Kaya pag naglalakad ang buntis, hirap na hirap, di ba? Yung tatay, wala namang